ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Walang epekto, no? Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapigatihan at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Parang nanampalataya siya pero hindi solid, hindi totoo. Kasi nung dumating ang pagsubok, sabi niya, ay, ganyan pala yan. Ang dami palang bawal sa inyo. Bawal palang uminom, bawal manigarilyo, bawal ganito, ganyan. Oh. Dito na lang ako, dito at least maraming freebies. Maraming pwedeng gawin. No? Tapos, yung mga pagsubok, pagtitiis, akala ko ba, kapag umaten ako doon sa church ninyo o tinanggap ko si Jesus, mawawala na ako ng problema. Magkakapera ako, yayaman ako. Kasi sabi ninyo, ang Diyos ninyo ang siyang may-ari ng lahat. Di ba? E di pwede ako humingi ng pera sa Kanya. Pwede akong yumaman. O iba yung isip na yun. Di ba? Iba. So, the gospel, hindi tumitimo sa kanyang puso kasi nung dumating yung mga pagsubok, umalis siya. Iniwanan niya. Okay? Now, let us see the commentaries of John MacArthur in Matthew 13, verse 20. Seed sown on rocky ground describes a superficial, emotional, and temporary response to the gospel. Okay. MacArthur explains this rocky ground here as someone who makes an outward commitment without a true heart transformation. Okay. Ang sabi dito, superficial. Ano ba yung superficial, Leonard? Mababaw. Mababaw. Shallow. Diba? Emotional. Tuwan-tuwa, masaya. Umiiyak. Ay, ganun ba? Pinatawad ako sa aking mga kasalanan? Ay, salamat sa Diyos. Akala natin, tinanggap niya. But he was just emotional. And temporary response to the gospel. So what happened? Wala. Hindi tumimo sa kanyang puso kasi ang isip lang niya, mapapatawad siya sa kanyang kasalanan, pero hindi siya kailangan magsisi. Hindi siya kailangan tumalikod. Superficial, very shallow ang tingin niya sa gospel. Parang may sugat, pagtakip lang ay band-aid. Takpan mo lang ng band-aid, nakatakip na yung sugat. Parang ganon. The gospel is just one of the remedy of that person's need for his life. Ang kanyang pagkaunawa, very emotional, superficial, mababaw. Kaya, ito yung tumubo doon sa batuhan. Okay? Why it lacks depth and root? Because the soil is shallow, the hearer has no deep spiritual roots, the decision is superficial and intellectual rather than a true regeneration of the heart. Ang tunay na tumanggap ng kaligtasan, ng mabuting balita, ay merong pagbabago sa kanyang puso. Merong conviction of the Holy Spirit sa kanyang buhay. Katulad ni Lazaro, di ba? When he met the Lord Jesus Christ, when Jesus Christ visited him in his place sa kanyang bahay, anong sabi niya? Panginoon, kung may naloko kong tao, no? Ibebenta ko ang aking ari-arian at itutulong ko sa mahirap at babayaran ko ang lahat ng aking mga nautang. Meron na kagad repentance. Repentance, the fruit. No? Doon pala makikita natin how that person ay, tumubo ba yung Word of God or Word of the Kingdom sa kanyang puso? Yes, because there's already the fruit of
repentance. Okay? When tribulation or persecution arises because of the gospel, this person falls away immediately. MacArthur emphasizes that this reveals their faith was never real because true salvation perseveres. Dito sinasabi ni MacArthur that their faith was never real. Hindi totoo ang kanilang pananampalataya kasi nung dumating ang persecution, dinina nila kagad si Jesus Christ. Hindi ko siya kilala. Narinig ko lang yan na kailangan daw tumayo sa harap, manalangin at umiyak. O yun, kaya ligtas na ako. Pero yung mga persecution na yan, ay hindi ko kayang tanggapin yan. Akala ko masarap ang buhay ng Kristiyano. Kasi kinakanta nila, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit may persecution? Di ba? So, parang ganun. Falls away due to persecution. Hindi nila kayang matanggap that being a Christian, part of it is there is pagtitiis. Merong pagsubok na mararanasan.